tinampanan ko yung sinabi ni God na anak akong bahala. Ako magsasalita, akong gagawa. Nandito po ako, nire-represent ko si God. Templo po yung body ko ng Holy Spirit. Amen. Amen. So, ako pinagagalak, muli, wala namang po gawain dito na hindi tagumpay. Konting sadness, honestly, kasi ayoko po makakita ng ganito nangyayari. Ayoko po nangyayari yung mga ganito sa mga anak ng Diyos. Pero napakabuti po ng Diyos sapagkat yung po test para maipakita sa kaaway, hindi mahilig po yung gawain. Amen! Amen. Hindi po magtatagumpay ang demonyo. Physically, yes. Kahit si Job din po, nag-suffer. Diba? Ang sabi, nakita mo ba yung lingkod ko na si Job? Anong sabi nito na? So, sinusunod ka na naman yun dahil pinagpapala mo. Ha? Sinuya-tuya ni Satanas ang Diyos. Sinusunod ka na naman yan sapagkat pinagpapala mo, subukan mo. Hindi pa palain. Anong ginawa ni Satanas kay Job? Binigyan ng karamdaman. At paano kung yung karamdaman nila ngayon yung makita? Na yung kanyang katawan wala na. Yung kanyang mga balat at laman ay wala na. Agnas-agnas na. Imagine nyo yun? Isipin nyo nga yun na isang tao may karamdaman na nakaagnas ang balat. Lalapitan nyo pa kaya? Di ba pandisirihan nyo? Yun ang nangyari kayo. Sapagkat si Satanas ang gumawa para i-test yung kung pupurihin pa ba niya ang Diyos. Ano nangyari? Nanatili ba siya na nagpupuri sa Diyos? Nanatili siya! Sapagkat sa kalooban niya hindi lamang kasaganan ang dapat mong tanggapin sa Diyos pati kahirapan at pagtitiis ay tatanggapin mo. Huwag ka lamang mapahiwalay sa Diyos. Sa buhay ngayon natin lahat, ang pangyayaring ganito, huwag nating ipagdamdam. Kapagkat yan ay kahihiyan para kay Satanas na patuloy kang maglilingkod sa Diyos. Amen! Nangyayari kayo ay nandyan ka sa sabi mo, Panginoon, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Amen! Kaya ang lingkod po, sa totoo lang, kahit po, siguro, kunti-kunti lang tuldok, wala po sa isip ko nito. Tuldok, gaano kalit ang tuldok? Ha? Wala pong ganun kaisipan ng lingkod. Mamatay ang lingkod, naglilingkod sa Diyos. Amen! Ang katunayan na yan ng lingkod ng mag-umpisa pa rin sa tawagin ng Diyos na iniiwan ng dalawang anak, may pagkain sa loob ng bahay. Makapadlang anak, huwag kayo magbubukasan. Siguraduhin si Mama. Pag sa tawag, huwag muna magbubukas, siguraduhin yung si Mama. Pagka siyempre babae. Pero pinabayaan ba ng Diyos ang dalawang anak ng lingkod? Hindi po. Hindi, ang ngayon, kasama na niya. Amen! Kaya kayong narito na, ha? Kayo yung mga naon ang tinawag, ha? Huwag lang kayong magpapabagal-bagal sapagkat ang sabi sa salita ng Diyos, may nauunang mahuli at may nahuhuling mauna. Amen! Amen! May nauna nga kayo, may napapagal-bagal kayo. Ha? Pupunta hindi, hanggang sa hindi na pumunta. So, anong nangyari? Yung mga huling dumating, na tuloy-tuloy sa gawain, mas nauna pa sa inyo. Amen! So, hindi ang lingkod ang magsasabing, balik ka. Pwede minsan sasabihin ng lingkod yan. Okay? Minsan lang yun. Pero, salamat po. Nag-bless po. Bahala na kayo kung babalik kayo. Okay? Ang faith, hindi nakikita. Pero umaasa ka, tinanggap mo na. Ngayon, tinanggap mo si Jesus Christ. Sigurado ka ba? Alamin mo sa sarili mo, tinanggap mo na ba siya? At tanongin kita, kung magdidesisyon ka, kasi Jesus Christ ay hindi mo iiwanan sa pamamagitan ng tinig, kung ang tinig ay narito din lamang, lalaya ka sa bantay ng Diyos. Amen! Siguraduhin nyo nga nagbabantay sa inyo ay bigay ng Diyos yan. Ha? Hindi lahat ng bantay ang Diyos ang nagbigay. Sasabihin mo sa inyong sarili, babanggitin mo ang pangalan mo, Aida kung Aida,
Aida, simula ngayon si Yesu Cristo, susundan mo kung saan man pumunta. Aida, simula ngayon, itatakbil mo si Satanas. Aida, simula ngayon, makikinig ka sa asawa mo. Kapag may authority siya, na mamahala sa iyo. Uliin na siya. Amen. Ako yan, nilita ay si Adan. Adan. Ginawa si Eva para magkalit kasiyahan para kay Adan. Kasiyahan ka ba ni Adan? Purihin ang Diyos. Amen. Purihin ang Diyos. Ngayon ka lang na yan, magiging kasiyahan ka sa Kanya. Kaya hindi na siya magtatambay sa pintuan para harangan ka. Sasabihin mo, honey, dito tayo sa kama. I love you, dito tayo sa kama. Amen. Sapat na siguro sa pamilya Doriana ang pagtayo ni Brad Victoria. Dito sa unahan para ipagsigawan si Jesus. Amen. Sapat na ba siya o hindi ba? Kung kailangan pang tumayo si Isabel o Doriana. Amen. Sapagkat kailangan siyang marinig kaya pagsasalitain siya. Uli ng Diyos. Amen. Natutuwa ako sa ngayon, lalo kayo dumami. Kaya nga lang, yung nakumplit ako dahil nga sa kasama pa sa trabaho, nakaganito ako. Ang plano ko talaga, tulungan yung mga pamilya ko at yung mga nanano sa Yahweh. Amen. Talagang, hindi ko alam kung ang nangyari. Actually, wala naman akong karamdaman. Basta bigla na lang ang katawan ko. Ayun, baka maaaring may plano ang Panginoon na hindi ko nakikawaan. Kasi mahal plano niya na makita ko ng kapatid at makita ko yung lahat. Amen. Ngayon pa man, sa unang araw ng pangyayari sa akin, talaga niluha ko ito. Pero naisip ko, ito ay tulungan ng Panginoon, bakit ko siya pupunta rin? Maaaring meron siyang purpose na hindi ko maunawaan. Amen. Kasi sabi nga nila, ang tao ay dahil sa kaya sumisikat, ay sa marami na pinapicturan. Ang pinakabuti sa lahat sa akin, ay ginaan ko sila, kayo, kahit ako ganito, pinapalangan ko pa rin kay Yahweh na sana pagpalain kayo. Amen. Ay sana ako kayo papitin, at kung mangyari man sa inyo, huwag niyong iwan si Yahweh. Amen. Aminin ko sa inyo, ako nangingina rin, dahil una-una, may pamilya ko baligid pa, pero at talagang karoon ng buhay, hindi naman ako babayaran ng Panginoon, maaaring may Gusto ko lang po ipaalam sa inyo lahat, ano? Pag sinabi ng Diyos, anak, di kita iiwan. Magtiwala kayo doon. Amen. Sinabi ng Diyos, hindi kayo iiwan. Nandyan siya kasama niyo anong na sitwasyon. Yung po yung pinangawakan ko nung ako inihayo ng Diyos, nasabi niya sa akin, anak, hayo ka eh. Basta pumunta ka lang, ako ang magsasalita, ako ang gagawa. Hindi ko naunawaan, ano ba yun? Siya daw magsasalita. Ano siya magsasalita? Siya daw ang gagawa. Pumunta ako. Sapagkat may leading ang Holy Spirit. First mission ko sa Baisa. Every morning, nakikipag-unayan ako sa kanya. So pagpunta ko, alam daw eh, merong isang unbeliever na wala daw God. Sabi ko, God, kailangan magtagumpay ako na ipakilala sa kanya may God talaga. Jesus. Kaya kailangan meron kayong words of God na ipanlalaban sa kaaway, ha? Ang ginamit kong words, itong Hebrew 4:12. Sabi ko nga po, before ko tuminig ka, sabi ni Jesus Christ, bago siya ipapos ako sa mga labat, huwag kayong malungkot, aalis ako ba samantala, pero may babalik, yung Holy Spirit, na magtuturo sa inyo. Amen. Hanggang ang Holy Spirit niya, tinanggap ng tao, magkakaroon ng kapangyarihan ng tao niya, makapagpalaya sa demonyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Gagamitin siya para manggamot or magpagaling ng may sakit. No? Kapag paanong paraan yan? Yung holy oil, yung blessed oil. Ha? Sa ngalan ni Jesus, pasahiran sa noo, yung may karamdaman, at gagaling, ipapanalangin ng taong yan. Sa ngalan ni Jesus, at gagaling ng taong yun. Okay?
seminarista siya, first job ko yun, first mission ko. Pinapunta niya ako sa Baysa, yung best friend ko nasa Canada. Yung nanay lang ang nandun. Ang tagal ko ng panahon hindi dumadalaw. So, parang nahihiya ako pumunta. Diba? Ganun pa nga dahil mission, sabi, pumunta ako. Sabi nung seminarista na yun, wala daw God. Kasi kung may God, di sana daw lahat ng ibinibigay, wish, o makahilingan. Eh, siya daw, hiniling niya mabuhay yung asawa niya, bakit namatay pa rin? No? Sa isip ko, hindi winigat na mag-asawa siya, pero nag-asawa siya, kaya kinuha din yung asawa niya. Okay? Sa madaling salita, sabi niya sa akin, niniwala ka ba sa karma? Kasi yung bayad sa pamasahe, sabi niya, kapag daw hindi siya nagbabayad, instead na matapos yung transaction, pinababalik sa following day kasi hindi siya nagbayad sa seat. So, nakama agad siya, automatic. Sabi ko, kasi po sa golden rule, do not want to others, and do not want others to unto you. So, nandun na yung talagang may God. Okay? Paano daw kung maniniwala may God? Sabi ko, andiyan po ang Bible. Words of God, sabi niya. Pagka seminarista, may turuan. Marami daw klase ng Biblia. O 300 something o 360 ang klase ng Bible. Sabi ko, kapag tinanggap mo si Yesu Cristo at sumayo ang banal na Espiritu, yun nga, sabi ko, magkakaroon ka ng power. Kasi yung gift of the Holy Spirit sa sa'yo. No? Ako nga po ako nang gagamot, may gagamutin po ako ngayon. Sabi ko sa kanya, ano po ang name mo? Sabi niya, ano ba? Bakit ba? Sabi ko, kasi ipag-pray ko po ikaw na may Diyos, makikilala sa Diyos. Ang name niya, alam mo kung sino, sabi niya, Jesus din daw ang pangalan niya. Okay? Jesus din daw ang name niya. So sabi ko, ito po ang sabi ng Diyos, sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kayo sa alinang tabak na magkabigay talim. Ibig yung atabang mag-isa pinaghiwalay ng kaluluwa at espiritu, na mga kasukasuan at tutak sa buto at nakatataw ng mga inisip at binabalak ng tao. Nung pagsabi ko po doon sa tao walang Diyos ng grace of God, ang sabi ng tao, ito yung kamay niya, kamao ha. Kamao, kanan. Nasa right side niya, ay hindi. Nasa right side niya ako. Okay? Ang galing mo! Sabi niyang ganyan, yung tao walang Diyos. Sinabi magaling ako, nang bigkasin ko ang salita ng Diyos. Amen! Hindi ako ang magaling, yung salita ng Diyos na binitawan ko, ang sinabi niya Amen! magaling. At isa pa, nakakamanga, yung bababaan kong lugar, alam niya. Sabi ko, Panginoon, okay lang, lumagpas ako dito. Basta maniwala lang itong tao na ito ng buhay ka, na may Diyos talaga, si Jesus, sa ngalan ni Jesus. Sabi niya, sis, lagpas ka na. Okay lang, sabi ko, okay lang po, lagpas na ako. Basta ang malaga, naniwala kang may Diyos. Amen! Alam niya po saan ako bababa, hindi naman kami magkasabay yung sumakay ng jeep. Nauna ako magbayad, nauna ako nagsabi ko saan ako bababa. At habang bumababa ako, may chickens pa kami, yung may Diyos. God bless, sister, sabi pa niya sa akin. Nag-God bless pa siya kung wala siyang Diyos? Amen! Sumilin lang siya ng demonyo na mahabang panahon sapagkat yung asawa nga niya namatay, hindi siya pinakinggan sapagkat ang Diyos din ang may kadahilanan kung bakit hindi sinuha yung asawa niya. Kung humingi tayo sa Diyos at hindi binibigay ng Diyos, huwag tayo magdaramdam. Alam ng Diyos ang makabubuti para sa atin. Amen!